Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Cups. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na andun yung pagmamahal na pinupunuan mo at binibigay mo dun sa mga taong mahalaga sa'yo at mahal mo. Ang mensahe ng card mo, very passionate ka sa mga pangarap mo. Gagawin mo lahat ng paraan para ma-achieve mo yung goal mo. Meron kang kailangan dito na harapin na desisyon, gawin ko ano yung tama doon. Some of you, merong sitwasyon na ikaw yung itatama or ikaw yung magtatama doon sa sitwasyon. Ilang beses ka mang masaktan, madapa, hindi ka basta-basta susuko. Gagawin mo yung makakaya mo kahit na pagod or nasasaktan ka. Some of you natuto ka na, you feel guarded na, naglagay ka na ng wall doon sa mga taong nakasakit sa'yo at alam mo na kung ano yung dapat mong gawin doon sa mga sitwasyon na alam mong masasaktan ka. At the back of your mind, may mga desisyon kung kailangang harapin at pag-isipan ng mabuti at maayos. Meron ditong darating na gustong-gusto mo or hiniling mo, maibibigay din kung ano yung matagal mo nang hinihintay. Meron darating dito na bagong passion or bagong opportunity para sa'yo na i-grab mo. Some of you magkakaroon ng spark yung connection or yung relasyon. You need to balance yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. And some of you may mga kailangan kang pagdesisyonan pero hindi ka pa handa, undecided ka pa. May mga nangyari sa nakaraan na hindi mo makalimutan. And still andun pa rin yung isipan mo, yung puso mo. May mga bagay na nawala sa'yo na nanghihinayang ka or kinalulungkot mo. Clarify natin ang Knight of Wands. Four of Pentacles and Ace of Pentacles. Meron ditong darating na blessing para sa'yo or minamanifest mo na blessing. Kasi gusto mong makapag-ipon, may secure yung kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Kaya ginagawa mo yung makakaya mo para mapaunlad yung financial mo, yung hanap buhay mo. Some of you is still holding back dun sa past person mo and hindi mo pa rin makalimutan kung ano yung mga nangyari or dun sa sitwasyon. Hindi mo pa rin maialis sa isipan mo yon. Meron din ditong darating na regalo na ibibigay sa'yo or ikaw yung magbibigay. Clarify natin ng Nine of Wands, Seven of Cups and the World. May mga opportunity na darating sa buhay mo, pero magulo pa yung isipan mo, hindi ka pa handa. And binamanifest mo na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo dun sa mga nangyari sa nakaraan na pagsubok sa'yo. Na muntikan ka ng sumuko dahil ang dami mong pinagdaanan na hirap at nasaktan ka ng sobra-sobra. Pero hindi ka sumuko sa mga pinagdaanan mo na pagsubok.
and natuto ka na kailangan pa rin lumaban at ibangon yung sarili mo do'n sa mga nangyari sa buhay mo. Clarify natin ang Nine of Cups. Page of Pentacles and Strength. May mga plano ka na gusto mong gawin para sa financial mo or sa career mo na hakbang para mapalago. And gagawin mo yung lahat ng mga kaya mo kahit ano pa yung pagsubok na dumating sa buhay mo kasi marami kang natutunan or natuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Ngayon alam mo na kung ano yung gagawin mong paraan para mapaunlad yung financial mo. And meron ditong ibibigay sa'yo na matagal mo nang gustong makamit sa buhay. Clarify natin ang Two of Pentacles. Three of Pentacles and the Sun. Meron kang aayusin sa financial mo or gusto mong may ayos yung kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. And may darating dito na ikakasaya ng puso mo and kailangan mong pag-isipan at pagdesisyonan nito. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan, unti-unti ka na ring naghihil at nagiging masaya kung ano yung dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Judgment. Nine of Wands and Ace of Wands. Hindi ka basta-basta susuko sa mga pinagdaanan mo kahit pa ano yung mangyari, kahit na sugatan ka, babangon ka pa rin. Kasi may mga aral kang nakuha doon, nagkakaroon na rin ng clarity doon sa situation, and some of you mayroon ditong communication na parating or bagong idea na makakatulong doon sa mga nangyari sa buhay mo. Clarify natin the Moon. King of Swords and Three of Swords. May tao na nagbibigay sa iyo ng advice na makakatulong dun sa sitwasyon. Some of you may mga desisyon kang kailangan na harapin and pag-isipan ng mabuti kasi gusto mong alisin yung sarili mo dun sa pain na nangyari sa nakaraan. Sobra kang nasaktan doon at nalungkot. And alam mo kung ano yung tamang gawin para maialis mo yung sarili mo dun sa naranasan mo na sitwasyon sa nakaraan. Clarify natin ang Ace of Wands. Eight of Cups and Six of Swords. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari na very emotional para sa'yo. Some of you may gusto kang puntahan or gawin. Ngayon, unti-unti ka nang nagiging okay at handa ka na mag-umpisa uli at i-grab kung ano yung darating na opportunity sa buhay mo. Clarify natin ang Five of Cups. The Empress and Ten of Pentacles. Alam mo kung sa sarili mo na mahalaga na bigyan ng panahon yung mga mahal mo sa buhay at ibigay kung ano yung nararapat para sa kanila. Kasi ayun yung deserve nila. Yung pagmamahal na kaya mong ibigay or pagmamahal na alam mong tama para sa kanila. Some of you may darating dito na abundance and prosperity na magkakaroon ng grow yung financial at masaya na ini-enjoy at sama-sama dun sa isang celebration na nagkakaroon ng pag-uusap at sama-samang ini-enjoy yung isang celebration. Alamin natin kung anong mensahe ng yung gabay. Time to go. The sun sets and rises each day and it's the same with the avenues in your life. See the beauty within each sunset in your life and know that the sun will also rise again tomorrow. Endings are merely the start of new beginning and we are with you through each phase and cycle. Ang mensahe ng yung gabay na
may mga nangyayari sa buhay mo na pagsubok and harapin mo lang, gawin mo kung ano yung tama dun sa sitwasyon na yun. Kahit pa anong hirap yan, may solusyon yan na katapat. And huwag kang magmadali sa buhay. May tamang oras at panahon dun sa mga binibigay sa'yo na pagsubok. And alam ng Diyos na kaya mong malagpasan yon at ma-overcome yung mga pinagdadaanan mo ngayon, yung mga challenges na binibigay sa'yo. Basta kung ano yung binibigay sa'yo, harapin mo lang at gawin mo yung makakaya mo. And kung sa tingin mo nahihirapan ka, magdasal ka lang palagi at hilingin mo sa Diyos na tulungan ka doon sa mga pinagdadaanan mo. Gawin mo yung makakaya mo na ma-achieve mo kung ano yung goal mo sa buhay at magtagumpay ka doon sa mga mithiin mo. And be thankful doon sa mga nangyayari or binibigay sa'yo. Kasi hindi naman yan binigay sa'yo na walang dahilan. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, meron niyang reason kung bakit yun nangyari. Para mas lalo kang matuto at maging responsableng tao. And yung mga aral na yan na nakukuha mo doon sa mga pinagdadaanan mo, malaki yung maitutulong nun sa'yo para mas lalo kang maging matured na person or individual. And alamin mo lang sa sarili mo kung saan ka magiging masaya, kung ano yung mga tamang desisyon na dapat mong gawin para makuha mo yung gusto mo na goal sa buhay. And huwag kang basta-basta susuko sa mga pinagdadaanan mo. Gawin mo kung ano yung makakaya mo palagi and huwag mong isipin kung ano yung hirap na pinagdadaanan mo. Hindi naman lahat ng problema nag-i-stay sa buhay mo na lifetime. Kusa rin yan na darating sa isipan mo kung paano mo kailangan na solusyonan. Pero kung hindi ka pa handa ngayon na ibigay kung ano yung desisyon mo doon, pwede mo naman na isang tabi mo sa ngayon at harapin mo sa susunod kung ano yung dapat mong gawin doon at kung kailan ka handa doon sa sitwasyon na yun. Basta magdasal ka lang palagi at gawin mo yung tama palagi doon sa mga binibigay sa'yo para yung mga desisyon na binigay mo at ginawa mo, hindi mo pagsisihan sa huli. Kasi lahat ng mga ginawa mong desisyon dyan, ikaw yung aani niyan. Basta alam mong magiging masaya ka dun sa desisyon mo na yon, go for it lang. Huwag kang magdalawang isip. Pero kung hindi ka pa desidido talaga, pwede mo naman na isang tabi muna at unahin kung ano yung sa tingin mo mas tama para dun sa sitwasyon mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.